Hello, happy Sunday to everyone. Welcome to World Conquest Evangelistic Church online preaching. Ako po si Pastor Ato Gutierrez. At alam ko na kahit na lockdown tayo ngayon, hindi natin mala-lockdown ng Holy Spirit because He is going to reach every person who believes that the Word of God is powerful. Amen po ba? Last week po, we talked about grieving the Holy Spirit sa Ephesians chapter 4 verse 30. Ano po? Alam po natin na ang Espiritu Santo, natutunan natin na maaari natin siyang bigyan ng pighati sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa natin na ayaw naman ng Espiritu Santo na gawin natin, napipighati siya ng ganon. Ngayon naman po ay ang pag-uusapan natin ay tungkol pa rin sa Holy Spirit, which is in Thessalonians chapter 5 verse 19. Napaka-ikling verse pero it's going to give us a fresh revelation tungkol pa rin sa Holy Spirit. Sabi po rito, do not quench the Holy Spirit. Kung sa Tagalog po nito ay huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Sandali po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa Espiritu Santo na narito at kasama namin palagi. Na nagbibigay ng lakas, pag-asa, nagbibigay ng kapangyarihan upang kami mabuhay at maglingkod sa iyo. Hindi na ayon sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Turuan mo pa kami makilala siya ng lubusan. Turuan mo pa kami, Panginoon, na makita na lalo kaming dumepende sa lakas mo sa Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, part po ng admonition ni Apostle Paul sa mga believers sa Thessalonica, sabi po niya, do not quench the Holy Spirit. Okay. Alam niyo po ba, ang word na quench ay madalas ko po yung naririnig kapag tayo po'y nauuhaw, parang uhaw na uhaw ka, you want to quench your thirst, iinom ka ng tubig o iinom ka ng malamig na juice o orange juice, di po ba? Para nakakapatid, tanggal ng uhaw. So you're quenching your thirst. And also ito pong ginagamit din po ito sa sa ibang salita, sa ibang terminolohiya, katulad po ng quenching the fire, para po tayong ang ating pong object lesson dito ay yung fire extinguisher, no? Kapag ang fire extinguisher ay ginamit mo sa umaapoy na nagliliyab na bagay, ito po ay mamamatay. So, kita po natin na sinasabi dito ni Apostle Paul na hindi daw natin dapat patayin ang apoy na nagniningas ng Espiritu Santo. Minsan po ba ay meron kang inutusan sa isang gawain, po, lalo na pag magulang, nag-uutos ka sa iyong anak, hindi ka sinunod. Ano ba ang mararamdaman mo? Di po ba? So, ganun din, kapag ang Espiritu Santo naman po ay nararamdaman mo, I'm talking particularly to the believers na alam mong na born again ka, ikaw ay mayroong Espiritu Santo, and then the Holy Spirit is already active in your life. Okay? At of course, since na napag-aralan natin last week, ng Espiritu Santo ay may personality, because He is the third person of the Trinity. We have three persons in one God. So siya ay kasama natin, siya ay buhay, siya ay nakikiramdam, may pakiramdam, nag-iisip, at meron din siyang power to decide, no? Kasi nga po siya ay isang persona. Kaya po kapag sa ating pong buhay bilang Kristiyano, may mga udyok ang Espiritu Santo sa atin na pinagagawa niya sa ating buhay. Siyempre, ito ay naaayon sa salita ng Diyos. Ngayon, kapag napipigilan po natin
ang Espiritu Santo na may pinapagawa siya na hindi mo naman ginagawa, ang tawag doon ay quenching the Holy Spirit. Pinapatay mo ang apoy ng Espiritu Santo. Kailan ba natin nakiquench ang Espiritu Santo? Maaari, no? May times na bumubulong ang demonyo na wag mong sundin. Bakit mo ba kailangang sundin? O kaya nakikinig ka sa kondisyon ng katawan mo, tinatamad ka o natatakot ka, o kaya sa pakiramdam mo, no? O kaya nag-iisip ka na nangangatwiran ka, bakit ko ba ito kailangang gawin? Well, kapag hindi mo ginagawa ang sinasabi ng Holy Spirit sa iyo, pinapatay mo ang apoy ng Espiritu Santo sa buhay mo. Let us look at the meaning further of this word quenching or quench. Ibig sabihin po ng quench sa atin pong mga common dictionary, ang ibig sabihin po nito ay to extinguish or put out, para pong sa apoy. Parang pinapatay mo yung apoy ng tubig. Okay? But ito pong salitang quench na po na kinuha po natin sa New Testament, ito po ihango sa Greek word na sbenumi, no? S-B-E-N-N-U-M-I. Ang ibig sabihin po nito ay to extinguish, to suppress, put out. O yan po yung mga common word na kahulugan po ng Greek word na sbenumi or quench in English no po. It means to extinguish a fire with water. So alam natin na kapag may sunog, kailangan mong, para mapigilan mo ang sunog, tubig ang gagamitin mo. Minsan din, ang kahulugan din nito ay to evaporate or to dry up. No? So, yan po yon. So, generally, quenching the Holy Spirit is putting out the work or the ministry of the Holy Spirit in the church. Okay? Kaya nga po, kailangan natin muna magkaroon ng pundasyon na who is the Holy Spirit and ano ba ang kanyang maaaring, ano yung kanyang personality at ano yung maaari niyang gawin sa atin, ano? Which we have discussed last week. So, kaya mo bang mapanatili ang apoy ng Espiritu Santo sa buhay mo? Well, that is one thing that we need to do, and there are times, no, tayo mga mananampalataya ay na kikwench natin yung gustong gawin ng Espiritu Santo sa ating buhay. So, kailan o papaano mo ba nakikwench ang Holy Spirit sa buhay mo? How do you quench the Holy Spirit? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:19, do not quench the Spirit, do not despise prophecies, but test everything, hold fast what is good. So, one way we quench the Holy Spirit is when we despise prophecies. Ibig sabihin po nito, ang Espiritu Santo kasi gumagana ang ministry ng Holy Spirit at ang isa sa ginagawa niya, He gives prophecies. Ano ba itong mga prophecies na ito? To edify, to encourage, and to comfort. Okay? So, ibig sabihin nito, related ito sa ministry natin sa kapwa mananampalataya. But when we are given a word of encouragement, edification, and comfort, or supernatural prophecies, huwag daw natin itong i-disrespect o i-despise. Ang ibig sabihin po ng word na despise is to render it useless. Parang binabaliwala po natin o dinidishonor natin ang sinasabi ng Espiritu Santo. Halimbawa, sinasabi ng Panginoon sa iyo, magpastor ka. Di ba? So, how many times when I was starting as a believer, many years back, na ako lagi sinasabihan ng mga classmate ko sa Bible school, alam mo, Brother Ato, magpapastor ka.
And that is one thing that I really don't like. Ayoko pong magpastor dahil gusto ko lang po magpayaman. Gusto kong maging milyonaryo. Gusto kong gamitin yung aking course as an architect. But there was a time na ako po talaga sinabi ko, Lord, I do not want to be a pastor. But while I was walking highway, nung sinabi ko po yon, ako po mismo sa loob, umiyak ako ng umiyak. So, I know deep inside, at the time, I was dishonoring what God is telling me. O kaya ikaw, maaaring tinatawag ka ng Panginoong mag-lead ka ng cell group. Diba? Hindi ayaw mo. Inaayawan mo ito. Kaya nga sinasabi sa iyo, diba? Do not quench the Holy Spirit. Do not despise prophecies, but test everything. Hindi ko naman ibig sabihin tanggapin mo lahat ng sinasabi sa iyo. Kaya nga sinabi, test everything. You have to confirm it in the Word of God. You have to confirm it with your pastor or with your immediate spiritual leader. Kung ang nararamdaman mo ba o ang naririnig mo ay totoong galing sa Panginoon. Pangalawa po na paano natin kine-quench ang Holy Spirit is by not exercising our spiritual gift. Sinabi ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 14 and 2 Timothy 1:6 respectively. Sabi niya, do not neglect. Sabi ni Paul kay Timothy, do not neglect the gift you have, which was given to you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. Yan po ang 1 Timothy 4:14. Sa 2 Timothy 1:6, and I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of hands. Ibig sabihin po nito, huwag pabayaan, do not neglect yung gift, okay? Fan into flame the gift. Ibig sabihin nito, kitang-kita po natin that the Holy Spirit inside of us is set ablaze to help us to minister to other people. So tinawag ng Diyos si Timothy bilang pastor, sabi niya, fan into flame the gift. Kasi pag hindi mo po, kung baga sa apoy, imbis na lagyan mo ng tubig para mamatay, lagyan mo ito ng gaas o gasolina para lalo magliyab. Yun po yung ibig sabihin na fan into flame. Na lalo mong pag-alabin ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya kapag hindi mo fina-fan into flame o dinadagdagan ng apoy ang Espiritu Santo, ang apoy ng Espiritu Santo sa buhay mo, you are quenching the Holy Spirit in your life. Yung tineteka-teka mo siya, yung tinatamad ka, yung natatakot kang sumunod, yung marami kang katwiran, you know what? You are putting water in the Holy Spirit's fire in your life. So yun po yung pangalawa. Ang una po ay when you despise prophecies. Pangalawa, by not exercising your spiritual gift. Ano man po ang iyong spiritual gift. Pastoral gift, gawin mo ng buong husay. O meron kang gift of encouragement. O kaya may gift ka ng generosity. O may gift ka ng prophecy. O may gift ka to shepherd a small group as a cell leader. Gawin mo yun ng buong husay dahil ang Holy Spirit umaapoy sa loob mo para magawa mo yon ng buong husay. Okay, number 3, the way how we quench the Holy Spirit is by ignoring the still small voice inside of you. Okay? Every time na magsa-cell lead ka o a-attend ka ng cell group, kahit na cell member ka, inaasahan ng Holy Spirit na pakikilusin mo siya na hindi ka lang basta nag-iisip ng mga bagay ayon lang sa isip mo o you are just creating words to pump up your group, no? So hindi lang to trabaho ng isang pastor o trabaho ito ng isang cell leader, but
as we gather together, especially yung mga mature believers, the Holy Spirit is expecting you to give Him the freedom to release spiritual gifts, encouragement, teaching. It might be through verbal utterance or through songs. Kaya nga po, kapag tayo nagwo-worship, you know what, kaya mahalaga ang worship time sa cell group. Dahil during worship time, the Holy Spirit is activated to release, we are making the Holy Spirit ready to release spiritual strength through words or through songs. Nagbibigay ang Espiritu Santo, kumikilos siya kapag tayo po ay nag-gather together. Ano po? Tandaan po natin, tayo po ay channel of God's love for one another. Hindi lang po natin magagawa yan kapag tayo po ay nagbobolahan lang sa loob ng cell group. We need the work of the Holy Spirit whenever we are gathered together. Hindi po ba sinasabi ng Panginoon, when 2 or 3 are gathered, there He is in the midst of them. Nandiyan ang Diyos. So bakit? Para ano? Para makinig, para bumisita? Hindi po. Para siya ang mag-minister sa atin. So the fourth way that we quench the Holy Spirit, if we always listen to our fears. Lagi kang takot. No? Yung bang tipong sinasabi sa iyo ng Holy Spirit na gawin mo, hindi mo ginagawa. Natatakot ka. Lagi kang may takot. Yung bang simple lang na mag-opening prayer ka, sasabihin mo, naku, iba na lang. Mag-lead ng cell group, naku, gusto ni Lord na mag-training ka as a cell leader, na akala mo lang umiiwas ka lang, no? Akala mo lang umiiwas ka. Pero actually, you are already quenching the Holy Spirit, because the Holy Spirit is very, very eager to minister to people through you. Yun ang gusto na gawin ng Holy Spirit. Kaya lang ikaw, pag natatakot ka, napaparalyze ka. Okay? Kaya po, tayo po, we have to be used by the Lord as a channel to release His gifts in the body of Christ. Number 5, if we trust more ourselves than we trust the Holy Spirit's voice. Kasi alam niyo po, tayong mga tao ay masyado na po tayong believe sa sarili natin dahil sa lawak ng ating karanasan sa buhay, dahil na po sa ating mga narating na tagumpay, dahil na rin po sa ating mga pinag-aralan, dahil ang tingin po natin ay mas magaling tayo sa napakaraming tao. There were times that when the Holy Spirit wants you to do something, parang para sa'yo, it's contrary to what you have learned. Okay? Minsan, something, sasabihin mo pa, ang foolish naman gawin nun. Diba? Kasi parang ito ang dapat yata namin gawin. So, sa ganung pamamaraan, nakikwench mo uli ang Holy Spirit. Pinapatay mo ang nais niyang ipagawa sa iyo. Minsan po, may isang Sunday service na ang pastor po ay nagmi-minister sa maraming tao, nagpatawag po siya ng altar call. And then, naramdaman po niya na may isang tao sa likuran ng church na hindi pumunta sa harapan para humingi ng panalangin during the altar call. Pagkatapos po ng service, nung siya po ay kumakaway sa pintuan sa mga taong lumalabas, na meet po niya itong babaeng ito. At siya po ay nakipagkamay at nakipagkilala po sa kanya ang babaeng ito. Then, sabi niya ganun, Lord, ano ba ang problema ng babaeng ito? Then the Lord gave the pastor the name of a man. Halimbawa, ang pangalan, Mark. Sabi ng Panginoon sa kanya, sabihin mo sa kanya, Mark. Sabi ng pastor, Mark? Bakit? Ngayon ko lang nakilala tong babaeng ito. Hindi ko naman siya kilala. And ano ba ang connection ng salitang Mark sa kanya? Sabi ng Holy Spirit sa kanya, sabihin mo, Mark.
Then, nung nakipagkamay siya sa babae, sabi niya ganon, hindi ko alam kung ano ang koneksyon ng sasabihin ko sa iyo. May sasabihin ako sa iyo. Sabi ng babae, ano yon, pastor? Mark. And then, nung sinabi niya yung pangalan na Mark, nanlaki po ang mata ng babae, nagulat siya at bigla siyang napakagulgol. Sabi niya, bakit ka umiyak? Sabi niya ganon, alam niyo po ba, after po ng service na ito, ako po sana ay uuwi na ng bahay para magbigti dahil ako po ay hiniwalayan ng asawa ko. Ang pangalan po niya ay Mark. Ganyan po kumilos ang Espiritu Santo. And many, many times also in my life, I heard the Holy Spirit tell me things that I need to do. And maraming pagkakataon na nagagawa ko. May mga times na hindi ko rin nagagawa. But I thank God that whenever nagkakaroon ako ng mga nami-miss ko ang pinasabi ng Panginoon, I just go to Him and I say, Lord, sorry, patawarin mo ako. Hindi ko nagawa yung pinapagawa mo sa akin. Yan. So, kailangan po, wag po tayong mas magaling kaysa sa Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit, mas alam niya ang gagawin natin. Hindi po ba? So, yun po yung pang-anim. Pang-lima. Pang-anim po, if you observe rules more than the voice of the Holy Spirit. Tayo po kasi minsan may mga situation na nakahanda na, nakaset na lahat ng mga rules, standard, step by step, and everything. But you know what? The Holy Spirit has His own ways of doing things. Kapag tayo nakalock up na sa mga do's and don'ts natin na hindi mo nakasanayan o nakasanayan mo dahil ito na ang nakaset na mga rules sa buhay natin, we are quenching the Holy Spirit because we prefer more to follow legalistic orders rather than the voice of the Holy Spirit. Medyo ingatan po natin, tayo po'y sanay sa buhay ng marami tayong sinusunod na batas. But you know what? The Holy Spirit, remember that the Holy Spirit is alive, telling us things beyond what we know, beyond our experiences. At ikapito po, when we totally disobey the Word of God. So, ang Holy Spirit po, wala pong ipapagawa sa ating kontra sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos at ang Espiritu Santo, sila po ay magkasama, walang kontrahan, and ang Holy Spirit po lagi ay nasa alignment ng salita ng Diyos. So kapag tayo po ay madalas po nating kinu-quench ang Holy Spirit, magkakakalyo po ang ating puso. Para bang una, tanggalin mo yung sapin ng iyong paa, lumakad ka sa kalsada na medyo mabato-bato, mahasaktan ka pa. Pero kapag ito ay patuloy mong ginagawa, tutubuan ka ng kalyo sa talampakan, hindi mo na mararamdaman na masakit na pala dahil kumakapal na ang puso mo dahil hindi mo siya sinusunod palagi. So, i-compare po natin muli ang grieving the Holy Spirit and quenching the Holy Spirit. So, in grieving the Holy Spirit, you do what the Holy Spirit doesn't want you to do. Yung ayaw niyang gawin, ginagawa mo. You are grieving the Holy Spirit. While quenching the Holy Spirit, you don't do what the Holy Spirit wants you to do. Hindi mo ginagawa ang nais ipagawa ng Espiritu Santo sa iyo. So, in conclusion, ito pong season po ng lockdown, ang Espiritu Santo po ay hindi po nagpapahinga. Ang Espiritu Santo po ay gumagalaw, kumikilos, siya po ay nag-aapoy sa loob mo
kapag ikaw ay nagpapahinga sa katawan, emosyon, ikaw ay nagre-recreate during this lockdown vacation, ang Espiritu Santo ay nananatiling nag-aapoy sa puso mo at binibigyan kanya ng udyok, mag-minister ka sa mga taong kailangan mong ministeran itong lockdown na ito. It might be people who do not know the Lord Jesus Christ. In creative ways, maaari ka makapag-minister sa kanila through social network. Ano po? Through social media. Ano po? Yung pong internet. Yan. Maaari kang makapag-send sa kanila ng mga word of encouragement. Pray. Sino yung mga taong ibibigay ng Panginoon sa iyo? Lord, sabi mo, Lord, use me. No? Help me to minister to people in different ways. Or, ito rin ng chance, no? Nang akala mo lang, nagkakaroon ka lang ng dagdag na oras para sa pamilya. While the Holy Spirit wants you to supernaturally minister sa iyong family na hindi lang makisalo sa pagkain, tumulong sa gawaing bahay. It might be that the Holy Spirit is nudging you to tell them about the Lord Jesus Christ para sila naman ay magkaroon ng spiritual strength sa mga panahon ngayon. Ito ring season ng lockdown po ay let us take this opportunity to have a spiritual inventory on how we quench the Holy Spirit in our lives. No po. At ang magandang gawin po ay let us repent and be quiet. Magandang maglista rin tayo, no? But how do I quench you, Holy Spirit? No? Magandang it will lead us to repentance and starting all over again to listen to the voice of the Holy Spirit. So, sa kabuuan po nito, do not ignore the Holy Spirit's leading. Lalong-lalo na po sa ating pong panahon ngayon na marami kaliwat kanan ang tinig, napakaraming alok ng mundo, marami tayong nakikita na umaakit ng ating atensyon, ang TV, ang radyo, ang internet, na po, ang Facebook. So maraming umaakit sa atin para hindi tayo makinig sa Espiritu Santo. Nakakabahala po 'yon. And let us not close our ears sa pakikinig sa Espiritu Santo. Marami pong tao ngayon takot sa katahimikan, ano po? Takot manahimik, gusto lagi may nakapasok na earphone sa tenga, nakikinig ng music. You know what? There is beauty in quiet and being still in the presence of the Lord. Mas maganda po 'yon. Kapag ikaw ay naboboring ka during quarantine, ibig sabihin malayo ka sa presence ni Lord. No? Sabi nga in His presence, there is fullness of joy. Kaya hindi ka dapat naboboring. No? Marami kang magagawa. Marami kang pwedeng gawin nang masaya ka sa presensya ng Panginoon. Nagluluto ka, naglilinis ka ng bahay, nag-aalaga ka ng mga pets mo sa bahay, or naggagawa ka ng mga repair o construction sa bahay mo, minor repairs. Masaya ka. Hindi dahil sa nakakita ka ng gagawin dahil naboboring ka, kundi dahil sa you have that joy of the Holy Spirit inside of you. Ano man ang ginagawa mo na sa loob ng bahay, hindi mananakaw yang kasiyahan mo. Okay? Do not neglect your spiritual gifts and your ministry. Kung nagpapahinga ka sa bahay, wag mong pagpahingahin ang Espiritu Santo. Gusto niyang kumilos. Gusto niyang gumawa. Okay? Mag-encourage ka. You move by faith. Pumunta ka sa mga tao, sa chat, na mga matagal mo nang hindi nakikita, and send encouraging words to them. No po? Kaya doon mo sisimulan yan. Kaya pagka sinisimulan mo ng ganun yan by faith, then the Holy Spirit will tell you, si ganito, si ganyan pa, isend mo ng verse, send mo ng encouragement, pray for this person. So the Holy Spirit will, you are fanning
the flame of the Holy Spirit in your life pag lalo mo itong ginagawa. Do not avoid the moment. God wants His power through work in you. Tandaan mo, channel of blessing ka. No po? Hindi lang sa malalayong tao, kundi na sa loob ng pamilya mo. Do not extinguish the flame of the Holy Spirit in your life. Kailan ba nagsimula yung apoy na yan? Nung nagsimula kang ma-born again sa Espiritu ng Diyos. Umaapoy siya mula noon hanggang ngayon. Kaya po sa atin, instead na i-quench mo siya, sabihin mo, yes Lord, I will obey you. Okay, whatever you say, I will follow. Okay? Kaya nga po, iwan ko po sa inyo itong verse sa Hebrews 4:7. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Ayan. So, tayo po ay manalangin. I would like to pray for those who first time would like to have a special relationship with Jesus Christ. Pinadala po ng Diyos Ama si Jesucristo, kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na po, yan po ang sinasabi sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Kapag tinanggap mo si Jesucristo sa buhay mo, nagsisi ka ng kasalanan, tinanggap mo siya sa buhay, nanalig ka sa Kanya, tinanggap mo siya sa buhay mo, pananahanan ka ng Espiritu ng Diyos. So, ikaw na ngayon pa lamang magkakaroon ng nagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan, sumunod ka sa akin sa panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Inaamin ko po ang lahat ng aking pagkakasala sa iyo. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Nananalig po ako sa iyo, Panginoong Jesus, na namatay ka at nabuhay ng muli matapos ng 3 araw upang linisin ang aking pagkakasala. Ngayon, binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita upang pumasok sa aking buhay. Ikaw na po ang maging tagapagligtas kong personal at Panginoon habang buhay. Tulungan mo akong lumakad ayon sa iyong kalooban araw-araw. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa Espiritu Santo na ngayon ay nananahan sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon po, papanalangin po namin kayong buong pamilya at yung cell group man na nanonood, I will pray for you all. Heavenly Father, thank you that even though we are in the midst of this difficult situation, the Holy Spirit is within us, giving us rest, giving us power, giving us hope, giving us comfort, Lord God. Thank you for your goodness. I pray that you would continue to be honored in our lives by not grieving you nor quenching you in our lives, O Lord. Salamat po. Patuloy mo kaming gamitin. Patuloy kang mangusap sa amin. Lord, we will trust that still small voice in us upang kumilos ka. Lord, Holy Spirit, be free to move even in this lockdown situation. You are never locked down. You are never even locked up. Hindi ka nakaposas, ikaw ay malaya. Kaya Panginoon, give us ways how to be used by you. Pagpalain mo ang bawat pamilya. Lord, I pray that you would cover this family with the blood of Jesus Christ. Heal every form of sickness, Lord God.
Salamat po. Provide for all of our needs. This season, whenever, this season, when we need, Lord, to eat, Lord God, and we need, Lord, healing, we need hope, Lord God. Thank you for your goodness, Lord God. Salamat po sa kabutihan mo. Bless, Lord, the World Conquest family. Bless, Lord, even our G12 pastors, G12 leaders, Lord God, Pastor Cesar Castellanos and his family, Bishop Oriel Baliano and his family, Pastor Flebert Pahe and his family, Lord, and all the G12 pastors and all the pastors around the world, praying for healing from this pandemic and praying for revival. Thank you, Father God. We give you back all glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. Amen. Maraming pong salamat sa inyong lahat, and may you be blessed by the word this Sunday. Ako po si Pastor Ato Gutierrez ng World Conquest Evangelistic Church Marikina. Maraming pong salamat. God bless you all.